review tayo ulit. Atomizer tayo ngayon. Ayan yung packaging niya. So, RDTA na atomizer. Ito matagal na wala sa market. Ngayon bumabalik na yung mga RDTA. Isa sa pinaka okay na atomizer lagi pag RDTA. So, Toren RDTA ng Thunderhead Creations. Ito siya. Check natin yung laman ng pouch niya. So, ito siya. Si Toren from Thunderhead Creations. So, yan. RDTA. Color, nandito. Black. Daming laman sa loob. So, ito yung mga laman niya. Tools. Meron siya. May allen. May flat. Tapos ito, dalawang allen. O-rings. And dyan. Meron din siyang BF pin. Ito. BF pin pang squonk. And meron siyang BF pin na kasama. Kompleto to. Meron siyang extra na glass. Pag nabasag yung glass mo dito. So ito siya. Ang ganda, di ba? Makikita nyo. Toren. Thunderhead Creations. Yan. Ito yung extra niya. Smoke na glass. Ito glass talaga. So 24mm yung size nito. 810 yung drip tip. Replaceable. Pero ang ganda nito. Ang ganda nung drip tip na kasama. Ultem. Ang kapal. Ang ganda niya. So open natin siya. Tignan natin yung build deck. Do tagal ko na itong ginagamit. Tignan natin siya. Ilagyan ko na rin siya ng build. Ayan. So yan yung pinaka build deck niya. Kung makikita nyo. Dito yung ito. Sa dalawang gilid. Diyan yung fill port ng juice. So RDTA siya. Sa mga hindi nakakaalam, sa mga bagong vapor, yes, may ganitong tank na nawala dati pero ngayon bumabalik sila. RDTA is Rebuildable Dripper Tank Atomizer. So pwede siyang dripper. Kung gusto nyo dipatak lang, pwede. Pwede siya na may natangke. Ayan yung pinakalagayan ng juice niya. So may dalawang option kayo dito. Ito para sa akin best atomizer yung mga ganyan. RDTA. Kasi may option ka na mag-tank, pwede ka rin mag-dripper. Lagyan natin siya ng cotton. Airflow niya, mesh type airflow din siya. Ayan, left and right. Kasi hindi nakikita sa camera na. Ayan. So mesh type na siya. Lagyan ko lang siya ng cotton. Para makita nyo kung paano. Hindi ko na sinama yung pag-build. Kaya para hindi na rin ganun katagal. Pero ang ginawa ko dito is 3mm guide. 28 gauge na fused Clapton. 8 full wraps. Ayan. Sa paglagay ng cotton nito, nasa inyo may option din kayo. Pwede nyong isagad. Kasi dapat may legs yung cotton dito eh. So kung nasa inyo, kung pwede nyong isagad hanggang dito, or hanggang dito lang, walang problema kahit ano sa dalawa. Pag hanggang dito lang sa may line na to, aakyat din naman yung juice. Pag sagad, mas mabilis lang siya. Kasi kumbaga, nakababad na yung cotton nyo dito sa juice eh. So gawin natin. Ayan lang siya. Tapos, isa pa. And sa mga RDTA pala, lahat ng RDTA masarap, malasa. Kaya wala kayong talo pag RDTA yung atomizer nyo. Sure na okay. Ito si Thunderhead, si Toren, ginawa siya for flavor.
flavored atomizer talaga siya. So ganyan lang, suklay-suklayin nyo lang, tanggalin nyo yung mga sobra. Yung purpose niyan, manipis yung ilalim para mas mabilis umakyat yung juice papunta dun sa wire mo, kaya ginaganyan. Tapos lagay natin. Ganyan lang maglagay ng cotton dito. Sobrang simple. Yung gagamitin yung juice dito kahit ano pwede na. So kahit mag high VG kayo, naka-rebuildable naman kayo, pwede. Kung mag-gunk yung coil nyo, rebuild lang ulit. Ayun yung ano ng rebuildable. Ayan. So ganyan lang siya dapat. Kung makikita nyo, walang sobra dun sa legs. Hanggang dito lang yun sa akin. Ayan, hanggang dito lang. Hindi na siya kita eh. Natatakpan na. Pero, yung sukat niyan hanggang dito lang. So, pag hinipak mo yan, aangat. Aangat yung juice, papunta sa cotton, tapos, papunta dito sa wire mo. So, hanggat may ano ka dito, juice, dito, sa tank mo, hindi ka the dry hits. So dapat aware din kayo, check nyo din kung meron pa kayong juice o wala. Hindi lang gamit ng gamit. Lagyan natin siya ng juice. And pina-prime din ang mga rebuildable, hindi lang sa OCC. Ganyan lang ang pag-prime ng rebuildable. Yung iba nila sinisindihan ng lighter, pwede din yun para mas mabilis. Pero dito tayo sa nakasanayan na. Siyempre juice natin, French. So yan, ganyan lang siya, ganyan kasimple. Basta marunong kang mag-build, wala kang problema dito. Airflow niya, ayan sa gilid. Ayan lang, single lang yung butas niya. So medyo maliit siya kasi nga flavored atomizer siya. So ganyan lang siya. So yung paglagay niya ng juice, ayun dito sa dalawang gilid. Yan. Yung dalawang butas, lagay nyo lang yung nozzle. Ayan, mapapansin nyo. Pupuno siya ng juice. Yan. And itong lagayan niya mismo, ito, itong pinaka bahay niya, kasama yan. So pag di nyo ginagamit, kunyari iba kayo ng atomizer, pwede nyo siyang gawing atomizer stand. Yan, ganyan siya. So pwede nyo siyang gawin na stand ng atomizer nyo. So check natin ngayon yung flavor tsaka yung clouds niya. So try natin ngayon yung ginawa natin build sa kanya para matesting natin yung cloud production, tsaka yung flavor. Ginamit kong wire, ulitin ko, 28 gauge na fused Clapton, 3mm guide, 8 full wraps. Yung mga atomizer, kahit mga, kumbaga, ginawa yan para sa flavor na atomizer, nakasalalay din sa build nyo yun, syempre. Sa wire na gagamitin nyo, sa cotton na gagamitin nyo, nakasalalay din dyan. So, andun na tayo na plus points na sa atin na flavor atomizer siya. Tapos dadagdagan nyo pa ng magandang wire and magandang cotton, so magdo-doble-doble. Ayun yung magiging magandang mangyayari dun. Mas puputok lalo yung lasa. So wag natin laging iasa dun sa atomizer. So i-ano din natin sa build natin para mas kumbaga ma-achieve natin yung tunay na performance ng atomizer. So check natin. Firing ako 75 watts. Teka, mausok.
Ganyan yung mga RDTA. Hindi lang siya flavored atomizer. Kumbaga, power. Kung may power din siya na ibibigay sa inyo, nakita nyo naman yung cloud production niya. Ganyan sila kaganda. Pwede ka na mag-tank, pwede ka pa mag-drip. So, nasa yun na yun. And yung sa nagka-cloud chase na mga gusto, so maaasahan nyo to. Nakita nyo kung gaano kaliit yung ano kanina, yung airflow. Para dun sa ganyan kaliit na airflow, tapos ganyan mag-produce ng clouds. Sobrang plus points yun sa kanya. So pros and cons tayo. Pro natin dito is yung flavor. Masarap na atomizer to pagdating sa flavor. Si Toren, hindi yan nakilala sa iba. Si Thunderhead Creations, nakilala yan sa atomizer talaga. So maganda yung pag-atomizer yung pag-uusapan, tapos Thunderhead Creations yung gumawa. Asahan mo na yun. Kumbaga ilista mo na. Pag ganyan, ilista mo na ng magaling yung pagkakagawa nila. So pro natin yon yung flavor niya. So masarap talaga. Second pro, yung itsura na given ni RDTA siya eh. Pero yung itsura niya maganda. Maganda siya. Ang ganda ng drip tip na sinama nila. Ultem drip tip na hindi pipitsugin. So makapal, maganda. Ang con ko dapat dito is yung airflow niya. Kasi masyadong maliit. Para sa mga naghahanap ng bigger clouds. Kasi pag mas malaking airflow mo, mas malaking clouds yung mapoproduce mo. Pero siguro sa nagawa ko naman, kahit ganun siya, ganun lang kaliit yung airflow niya kasi nga flavored atomizer siya. So ganyan lang talaga yung ginawa nilang airflow. Sa nagawa ko naman na kumbaga yung na-produce kong clouds kanina, hindi ko na siya ginawang con. So sa con, wala akong makitang con. Ayun lang. Uulitin ko, hihipakin ko ulit para makita niyo yung cloud production niya. Nakita nyo kung gaano ako katagal humihipak. Ibig sabihin, dire-diretso lang yung pasok ng juice doon sa cotton ko. Ayun yung kagandahan ng RDTA. Hindi ka magda-dry heats basta puno yung tangke mo. Ayun yung maganda sa RDTA. So sa con, hindi ko alam, wala akong makuhang con sa kanya. Magandang atomizer siya. So okay na atomizer. Sana nakatulong sa inyo yung quick review natin. Thank you.